Welcome to BGC Beloved Podcast, where God's grace revealed. Talagang ramdam na po natin ang malamig na simoy ng hangin. Talagang nalalapit na ang Pasko. Nararamdaman niyo po ba? Kanina pa lang sa ating pag-aawitan, talagang punong-puno ng pagpapala. Kaya alam ko, andito kayo para lalo pang tayong makaunawa ng salita ng Diyos, lalo tayong lumalim sa Kanyang salita. Amen po ba? Sige po, manalangin muna po tayo bago tayo tumungo sa salita ng Diyos. Hallelujah. Dakilang Diyos Ama, maraming pong salamat sa oras pong to na talagang sa pag-aawitan pa lamang po namin, punong-puno na ng pagpapala. Alam po namin marami kang ihahatid sa amin, sa bawat isa na andito na revelation sa mensahe mo, Panginoon. Salamat dahil aming binubuksan ang aming puso, ang iyong banal na Espiritu Santo, ang mangunguna sa bawat isa sa amin. Ganun din, Panginoon, sa akin pagsasalita, kayo lamang, O Diyos, ang maitaas dito sa pulpitong to. Ang iyong pangalan lamang, Panginoong Hesus, ang iyong presensya lamang, O God. Kaya sa oras pong to, thank you for the victory, O God. Sa oras pong to, na alam po namin hanggang sa katapusan ng gawaing to, Panginoon, kami pinagpala mo na, Lord, na mai-enjoy namin ang iyong presensya. Salamat, Holy Spirit, for guiding us. In the name of Jesus, Amen. Amen. Sige po, palakpakan po natin ang Diyos na buhay. Talagang nakakasabik na ang Paskong darating dahil alam nating merong ihahatid sa atin ang Diyos na mga sorpresa, marami siyang ipagkakaloob sa atin. Kaya ang ating tema, di ba po, ang ating pamagat nating pinag-uusapan, kasama ang tunay na puso ng Pasko. Dahil dito nanggagaling ang tunay na Pasko pagdiriwang sa ating puso. Yung mga nakaraan po nating pinag-aralan, pwede nyo po yung balikan sa pamamagitan po ng YouTube, Spotify, or Apple na parang ma-refresh tayo sa mga nakalipas na pinag-aaralan natin. Pwede nyo po silang balik-balikan. And then, i-share po natin. Pwede po ba yun? Ibahagi natin ang gawain ng Beloved Grace Church para marami ring makapakinig ng mensahe ng biyaya. Kaya ngayon po, pag-uusapan po natin ang part 4. Ito po ang ating pamagat, Jesus Christ, God's wise gift to us. He is our counselor. Yan po ang ating pag-uusapan ngayon. Ang text po natin ay magsisimula sa Isaiah chapter 9, verse 6. Pwede po ba nating basahin to ng sabay-sabay? Okay, for unto a child is born, unto us a son is given, and the government will be upon his shoulder, and his name will be called Wonderful, Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. Yan po. Ngayon po, isipin ho natin o ating balikan yung mga tao o yung tayo na wala pang personal na pagkaunawa sa Diyos. Wala pa tayong relationship sa ating Panginoong Hesus. O yung mga taong walang personal na pagkakilala sa ating Panginoon. Ano yung kanilang nature o ano yung kanilang pamumuhay? Sila ay nasa ilalim ng kasalanan. Yung kanilang isipan, yung nature ng kanilang pag-iisip ay masama, puro panglalamang. Kasi yun o ang nature natin nung wala pa tayong pagkakilala sa Panginoon. Yun ang isang nature ng tao. Wala siya sa kalooban ng Diyos. Kaya ang lahat ng iniisip niya ay puro pang sarili lang. Puro panlalamang lang. Dahil yun ang nature ng tao. Kaya ang kalagayan niya, wala siyang pakialam sa Diyos. Kaya sira-sira. Basta yun ang gusto lang niyang gawin. Yun ang nature ng tao. Kaya ngayon, ito ang ating pag-aaralan. Tingnan natin kung anong klase ang nature ng natural na tao. What defines the natural man or yung bios? Ano yung kalagayan ng isang natural na tao na walang pagkakilala sa Panginoong Hesus?
o walang pagkakilala sa Diyos. Number one, he is born sinner. Talagang makasalanan ho siya. Sabi sa Psalm 51 verse 5, surely I was sinful at birth, sinful from the time my mother conceived me. Ibig sabihin, ang lahat ng pinanganak sa mundo dito, nasa sinapupunan pa lang siya ng kanyang ina, meron na siyang sinful nature. Meron na siyang taglay-taglay na kasalanan na ito'y nanggaling kay Eva at Adan. Salamat sa Diyos dahil ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak para yung nature natin, sinful nature, mapalitan. Mapalitan tayo ng nature na binigay sa atin ng Diyos na maging banal tayo. Kaya si Kristo, nung siya'y namatay sa krus ng Kalbaryo, doon pa lamang inako na niya lahat ng ating kasalanan, kahinaan. Yung doon siya'y namatay, kinuha niya lahat yon para mabigyan lang tayo ng isang magandang buhay, mabigyan niya tayo ng eternal life. Amen po ba? Tinanggap niya lahat yon. Yung mga paghihirap sa krus ng Kalbaryo dahil ikaw ang nasa isip niya. Bigyan kanya isang buhay na walang hanggan. Dahil tayo nga'y nasa makasalanan na buhay, binigyan niya tayo ngayon ng buhay na walang hanggan. Kaya from bios to, soul life. Amen po ba? Pinag-aralan natin yan last week or mga nakaraan pa po. Yung bios life at saka yung soul life. Pwede nyo po yung balik-balikan din uli sa podcast natin. Napakaganda pong turo niyan. Psalm 58 verse 3, the wicked are estranged from the womb. These go astray from the birth, speaking lies. Basahin nun natin sa Tagalog. Iyang masama sa mulat mula pa, mula sa pagsilang ay sinungaling na. Kaya tingnan nyo ang mga bata na pinanganak. Hindi nyo man turuang magsinungaling. Natututo silang magsinungaling. Di ba? Para lang silang makalusot. Nagsisinungaling sila. Lalo na yung matatanda, nagsisinungaling. Napapanood nyo sa TV yan. Oo. Lahat ng kasinungalingan, ginagawa nila yung tao na walang pagkakilala sa Diyos. Ang kasinungalingan ng ama niyan, sino? Ang dyablo. Sabi nga sa John 8:44, ang ama ng kasinungalingan ay ang dyablo. Kaya tayo ayaw natin sa taong sinungaling. Kaya magsisi ka na. Kung naririnig mo to. Dapat naman talaga, di ba, magsisi. Kung ikaw ay isang sinungaling dahil hindi yun ang gusto ng Diyos. Ayaw natin, kahit tayong tao, ayaw natin ng sinungaling. Pero buti na lang, dahil andyan ang Panginoong Hesus. Lumapit sa atin, di ba, nilipat tayo sa kadiliman tungo sa kaliwanagan. Di ba, sabi niya sa John 14 verse 6, sabi ng Panginoong Hesus, I am the way, the truth. Ano yung truth doon? Di ba katotohanan? Ang Panginoong Hesus, ang katotohanan. And life. Binigyan tayong buhay na walang hanggan. No one comes to the Father except through me. Kasi yun talaga ang Panginoong Hesus. Pag nasa Kanya tayo ay nasa katotohanan. Number 2, what defines the natural man? He is born foolish. Proverbs 22, verse 15. Foolishness is bound in the heart of a child, but the rod of correction shall be drive it from him. Sabi sa Tagalog, likas sa mga bata ang pagiging pilyo, ngunit sa pamamagitan ng palo, sila'y matututo. Tayo pong mga parents, pasalamat tayo sa Diyos dahil tayo'y pinagkatiwalaan ng mga anak, yung mga anak natin
sa inyo, mga kamag-anak, pinagkatiwala sa atin. Kaya tayo magpasalamat sa kanila. Ano naman dapat response natin? Diba? Dapat natin naman silang ituwid o itama, bigyan natin sila ng magandang kinabukasan, iayos natin ang kanilang buhay. Ganun po yung dapat maging response natin. Maging mapagmahal tayo. Mahalin natin. Ituro natin yung tama sa mga bata. Ituro natin yung tuwid. Dahil pinagkatiwala sa atin yan. Ibinigay sa iyo ng Diyos yan. Hindi lang, sige, binigay ko sa iyo. Kung hindi, meron din tayong responsibilidad sa mga anak natin, mga mag-anak natin, na pwede natin silang turuan at ituwid sa mga pagkakamali. Amen po ba? Amen. Sa ating mga anak, meron din naman pong mga iba na ang pagtutuwid ay madali nilang makuha. Ibig sabihin, pag yung pagiging matuwid nila, sabihin mo lang, dinidisiplina mo sila, nakukuha nila. Kasi meron sila, matalino sila, pagsasabihan mo lang, sige po, mali yung nagawa ko. Hindi ko na po gagawin ulit. May mga batang ganun. Pero meron din mga batang malambot ang ulo. Hindi, matigas. Di ba ha? Meron din batang matigas ang ulo na kailangan paluin. Andiyan naman nasa Biblia, di ba? Dapat paluin ng isang magulang para matuto. Pero, ito na ha, meron po tayong pero. Pero wag kang namamalo ng galit ka. Kasi, pag galit ka, namamalo ka, baka mamaya humawa ka ng kung anong pamalo mo, ang sakit nun, aray, baka mapagsisihan mo kung ano yung mahampas mo sa kanya, mapalo mo. Kaya anong kailangan mong gawin? Kailangan mo na, pakalmante ka muna. Relax muna. Hinga ng malalim, mga magulang. Hinga malalim. Kausapin mo yung anak mo. Bakit kita papaluin? Kasi meron kang nagawang mali. Hindi kita pinapalo dahil galit ako. Pinapalo kita dahil gusto kitang matuto. Gusto kitang mapabuti. Kailangan lang natin kausapin mabuti ang ating anak kung bakit niya napalo, bakit siya nasaktan. Kasi meron siyang nagawang mali. And then, yakapin natin, ipaliwanag natin. Pakita natin yung pagmamahal. Amen po ba? Ganon din sa mga bata naman. Kailangan rin naman natin matandaan. Ating mga kabataan, kung nasasabihan kayo ng magulang nyo. Kasi walang magulang na ang kanyang anak ay gustong mapahamak. Amen sa mga kabataan natin dyan, dito sa bandang kanan. Oh, di ba? Mahal kayo ng magulang nyo. Napagsasabihan kayo dahil gusto lang kayong ituwid. Kaya tayo naman mga magulang, hingin din tayo sa Diyos ng wisdom kung paano natin palalakihin, paano natin didisiplinahin ang ating mga anak. Proverbs 22, verse 6, train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not be depart from it. Ituro natin sa bata ang tamang daan. Di ba? Ituro natin sa kanya yung magandang kinabukasan na alam niya pag siya'y sumusunod. Kaya hanggang paglaki niya, hindi niya ito makakalimutan. Sana wag tayo yung mga nasa ibang mga tao na pag nagsalita ng hindi maganda yung anak niya, puto seko, tumantawa, ay, ang galing na ng anak ko, tumatalon-talon pa, nakakapag ano na. Merong ganon. Imbis na mas magandang sasabihin sa anak, matutuwa siya dahil pangit yung sinasabi ng anak. Pero tayo, mas matuwa tayo kung alam natin ang anak natin natututo at nagiging matuwid ang kanyang pamumuhay. Ako'y nagpapasalamat dito po sa Beloved Grace Church sa mga nagkakaloob dahil kung mapapansin niyo po, ayan po ang children's school natin, yung ministry, ayan po. Oh. Andyan po, salamat po sa mga nagbibigay, malaking tulong po yun. Alam po na talagang kayo pinagpala na ng Diyos. Maraming salamat, may aircon po sila, meron silang laruan. Dahil ako'y naniniwala. Oo. Pag
ang bata, tinaniman natin ng ganyan salita ng Diyos hanggang sa paglaki nila. Matatandaan nila yon ang salita ng Diyos, kasi lalayo sila sa mga hindi magandang impluwensya sa mundong to. Sila mismo, aayaw sila. Kasi nataniman natin sila ng salita ng Diyos. Amen. Hindi lang nilagay lang natin sila doon. Kaya pati yung mga teacher, di ba, doon, praise God sa buhay nila. Ginagamit sila. Kaya maraming salamat ulit sa mga nagkakaloob dahil dyan meron tayong children ministry dahil sa inyong matapat na pagbibigay. Kaya basahin natin to. Philippians 4, chapter 4, verse 18 hanggang 19. I have received full payment and have more than enough. I am amply supplied now that I have received from Epaphroditus the gift you sent. They are a fragrance offering, an acceptable sacrifice, pleasing to God, and my God will meet all your needs according to the riches of His glory in Christ. Amen. Maraming salamat sa lahat sa inyo sa nagbibigay. Alam ko po, nakakatagpuin ng Diyos ang lahat ng inyo rin pangangailangan. Dahil ang Diyos, dito sa mundong to, ay sa Kanya. He owns everything. Amen. Walang hindi kayang ipagkaloob sa inyo ng Diyos. Ibibigay niya dahil kayo'y tapat sa Kanya. Amen po ba? Sige. Balik po tayo ulit sa ating pinag-aaralan. Talagang natutuwa lang po ako dahil talagang kaya naisingit ko yun ang puso ng Beloved Grace Church na meron tayong mga kabataan nandito at meron din tayong children sa susunod, di ba, na henerasyon na magpapatuloy para sa gawain ng Panginoon. Amen. Okay, number 3, balik tayo. What defines the natural man? He is lost. Isaiah 53 verse 6, we all like sheep have gone astray. Each of us has turned to own way. Ibig sabihin, ang tao ay at lost. Tayo ay tupang ligaw. Kaya need natin ng shepherd. Pinag-aralan din natin yung Psalm 23. Napakaganda yan. Yung ating pinag-aralan, ilang buwan natin pinag-aralan yan. Yung shepherd natin, tapos tayo yung tupang ligaw. Kaya ngayon, ating sabihin sa ating buhay na to, kaya ngayon sa panahong to, kung meron mga naliligaw na mga tao, kaya panalangin natin sila. Atin sa buhay na to, kung tayo'y naligaw, salamat dahil tayo'y kinatagpo ng Diyos. Kinatagpo tayo ng Panginoong Sus. Siya'y dumating dito sa mundong to. Diyos na nagkatawang tao, bumaba dito sa lupa para tayo katagpuin. Amen po. Tandaan po natin ang Panginoong Hesus. Siya'y Diyos na nagkatawang tao. Hindi tayo ang humanap sa Panginoon. Hindi rin tayo, hindi tayo ang nakatagpo sa Diyos. Kasi tayo yung nawawala. Nakukuha niyo po ba? Tayo yung nawawala. Kaya sa totoo lang ho, ang Diyos ang gumawa ng paraan upang tayo ay malapit sa Kanya. Amen. Hinanap niya tayo, kinatagpo niya tayo. Ang dami nga nung video nun, di ba? Yung nawawalang tupa, hinanap ng shepherd. Tayo, nawawala tayo. Pero salamat dahil ang Diyos na nasa langit, bumaba dito, nagkatawang tao para tayo hanapin. Sabi nga dyan sa Luke 19, verse 10, for the Son of Man came, to seek and save those who are lost. Sino yung sinave niya? Sino yung lost? Di ba tayo, mga tao? Pwede namang, isipin nyo to pwede naman sabihin niya, for the Son of Man came to seek who are lost. Pwede na. Pero, may save.
Sinave niya tayo. Ay, yung save niya, di ba, Sotso? Gusto niya tayong bigyan ng buhay na wala hanggan na pinagpala. Gusto niya maranasan mo yung isang magandang buhay. Pwede naman yun eh. Sick ka lang niya. Oh, nakita ko na. Nakita ko na yung nawawala. Oh, diyan ka na lang. Pero hindi, sinave niya tayo. Meron action yun. Ano yung action yun? Bumaba siya, nagkatawang tao siya, namatay siya sa krus ng Kalbaryo, pinako siya, lahat ng sugat, di ba? Tinanggap niya, dapat tayo. May action yung save na ginawa niya, hindi lang basta pag bumaba siya rito. Kung hindi yung pagpinakita niya, yung pagmamahal sa atin. Kaya niya tayo, sinave, niligtas niya tayo. Ano ang matatawag niyo sa ginawa niya doon sa krus ng Kalbaryo? Pag-ibig. Comfort zone na naman niya yun, nasa langit siya eh. Pero He came to save the lost. Amen? Kaya sabihin mo sa katabi mo, mahal ka ng Diyos. Amen. Yun yung pag-ibig na pinakita niya. Pwede po ba natin palakpakan ng Diyos? Amen. Kung yung pag binabasa ko, Lord, no. Hindi lang basta hinanap mo kami. Talagang sinave mo pa kami. And then, number 4, what defines the natural man? Number 4, he is blind. Sa totoo lang ho, talagang ang tao, bulag. Bulag siya sa kapangyarihan, bulag siya sa pera, natatakpan yung mata niya. Di ba? Wala. Ako lang ang makapangyarihan dito. Binulag na siya ng kanyang kapangyarihan. Binulag na siya ng kanyang kayamanan, ang tao. Hindi ko gagawin yan hanggat walang lagay. Oh. Basahin natin, 2 Corinthians 4:4. Satan, who is the God of this world, has blinded the minds of those who don't believe. Sabihin, talagang binulag na ni Satan ang tao. Dahil alam nyo ba, ang mundong to, ang kapamahalaan nito, binigay talaga to ng Diyos sa tao. Yun nga lang, daya nga ng Diablo, si Eva at Adan, nahulog sa kasalanan. Kaya yung authority dito sa mundong to, nalipat sa Diablo. Pero talagang ang pag-ibig ng Diyos, talagang andyan. Hindi niya tayo hinayaan na mabulag. Dahil siya'y bumaba para tayo'y iligtas. Amen. Tayo'y alisin sa gapos ng kaaway. Alisin tayo dito sa masamang impluwensya ng mga tao, mga walang pagkakilala sa Diyos. Balik ho tayo uli sa text natin sa Isaiah chapter 9 verse 6. For unto us a child is born, unto us a son is given, and the government will be upon his shoulder, and his name will be called Wonderful, Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. Yan po. Ngayon ho, napag-aralan na po natin, last week po doon ay yung wonderful. Kaya ngayon naman po, pag-aaralan natin ay ang counselor. Tingnan ho natin, mag-word study ho tayo. Ano ho ba ang counselor sa Hebrew? Ya'ats. Ya'ats. A-Y-A-A-T-H. Ibig sabihin yan, to advise, counsel, determine, consult. Kasi dati, nung panahon ng mga hari sa Israel, ang counselor nila ay yung mga hari. Katulad ni Haring Solomon. Siya nagbibigay, siya nagka-counsel sa mga tao. Siya ang nagbibigay ng guidance sa mga tao. Siya yung nakikipag-usap. Pero sa panahon naman po natin ngayon, mga believers, ang counselor natin ay si Kristo. Si Kristo by the power of the Holy Spirit. Amen po ba? Kaya kanina, ating inaral yung mga taong walang Diyos, walang pagkakilala sa ating Diyos.
Kaya, yung mga panahon na yon, wala silang pagkakilala sa Diyos. Ano ang tao? Anong natural mind? Anong kanilang iniisip? Lost, ano sila? Lost, sinner, blind, at police. Yan ang mga taong walang pagkakilala sa Diyos. Tayo naman ngayon, mga believers, ngayon, ang counselor natin ay ating ang Panginoong Hesus. Kaya, need lang natin, i-renew yung ating mind, ang ating isipan. Kaya tayo lagi pumupunta rin dito sa church para lagi tayong marirenew ang ating mind, mabibigyan tayo ng salita ng Diyos. Pagdating ng isang linggo, magiging malakas tayo dahil meron tayong kalasag. Narirenew ang ating pag-iisip, narirenew yung mga napapakinggan nating salita ng Diyos. Dahil ito yung nagiging kalakasan natin, mga believers. Amen po ba? Kaya ako sinasuggest ko rin sa inyo, lagi rin po kayo makinig ng salita ng Diyos through podcast. Basta yung mga biyaya, pakinggan nyo kasi yun ang magiging kalakasan nyo sa sobrang dami ng tukso dito sa mundong to. Kasi ang mga unbelievers, walang pakialam yan eh. Ang iniisip lang yan, puro mga kasalanan, makalamang lang sa tao. Pero tayo dapat ma-renew ang mind natin. Kaya, again, sinasuggest ko lang po, sana pakinggan natin yung mga podcast natin, kahit yung mga ibang nagpipreach, basta alam niyo yung biyaya, yung tunay na nagmamahal sa Diyos. Amen po ba? Kaya ang need natin, ulit, ang counselor natin ay ang Panginoong Hesus through the power of the Holy Spirit. Tayong mga believers. Kailangan natin ma-renew ang ating mind through the Holy Spirit. Kaya, why do we need Christ as our counselor? Number 1, basahin ho natin, because Christ knew what's in each person. John 2:25, sabi niya, and He did not need anyone to testify concerning man, for He Himself knew what was in man. Ibig sabihin, alam ng Diyos lahat. Kahit sa puso mo, ikaw, alam niya kung anong nasa puso mo, alam niya kung ano ang nasa isip mo. Wala tayong maitatago sa Diyos. Kahit itago yan sa secret pocket mo, sa bulsa, alam niya. Kaya sabi nga dyan sa Psalm 139, sabi rin niya, alam mo, batid mo ang puso ko. Alam mo kung nakatayo ako o nakaupo. Walang maitatago sa Diyos dahil God all-knowing siya. Amen? Ganun ang ating Diyos. Alam niya kung meron kang pinagdadaanan, di ba? Pigatian, meron kang kasiyahan, alam niya. Why do we need Christ as our counselor? Number 2, because Christ is qualified. Qualified ang Panginoong Hesus. In Him lie hidden at all the treasure of wisdom and knowledge. Lahat ng karunungan ay na kay Kristo. Amen. Kaya kung ikaw ay born again na, new creation ka na, nasa iyo na ang lahat ng karunungan yan. Sabi nga sa 1 Corinthians 2:16, you have the mind of Christ. Amen. Ano man ang hinihiling mo o ano man ang iyong pinagpe-pray mo, alam niya. Dahil you have the mind of Christ. Magkasama na kayo. Iisa na ang takbo nyo. Kasi hindi naman pwede, ang takbo ng Diyos mabuti, tapos ikaw masama. Hindi pwede, parehas na kayo. Kaya yung prayer mo, humihingi ka ng wisdom sa Diyos. Lord, paano ko papalakihin ng anak ko? Paano gagawin ko sa mga estudyante ko? Paano gagawin ko sa mga kamag-anak ko? Humihingi ka sa Kanya ng wisdom. Pero you have the mind of Christ, kasama mo siya, magugulat ka lang, boom! Ay, ito pala yung dapat. Kasi, nasa iyo na, nasa born again spirit mo na, ang banal na Espiritu Santo, you have the mind of Christ, tutugon na lang yan. Oh, magugulat ka, sasagot ka na lang, makukuha mo, answered prayer na. Amen po ba? Amen. Kaya sabi dyan sa James 1:5, if any of you lack wisdom, you should ask God, who give, ano binibigay na niya? Generously, to all without finding fault, and it will given to you. Ibig sabihin,
Kung ikaw'y nagkukulang ng wisdom, humingi ka sa Kanya. Huwag ka mag-atubili. Hingin mo. Anong desisyon mo? Lord, hindi ko kayang desisyonan to. Pero alam kong kasama kita. Bibigyan mo ako ng desisyon. Amen? Dito nga, alam nyo, pag tayo ko dito sa pulpito, kami, pag tayo, Lord, alam kong kasama ka namin. Come on, dito tayong dalawa, Holy Spirit. Ikaw ang magsalita. Gamitin mo lamang ako. Ganon din ang ating hiling sa Diyos. Hingi tayo sa Kanya ng wisdom every day. Pag prayer nyo pa lang, Lord, bigyan nyo ko ng wisdom. Kasi yan ang number one. Sa lahat ng lakarin natin dito sa mundong to. Lahat ng gagawin nyo, bawat araw, bigyan kayo ng wisdom ng Diyos. Hingin nyo po yon. And number 3, because Christ is able to help us. Hebrew 4:15, the high priest of ours, sino yun? Di ba si Jesus? Understand our weaknesses for the face all of the same testing we do, yet He did not sin. Si Jesus, nagkatawang tao. Lahat dito sa mundo, tinaanan niya. Kagaya rin natin siya. Siya ay tinukso. Tinukso siya ng dyablo. Siya ay iniwanan ng kanyang mga disipulo. Lahat, nasaktan siya. Tinalikuran siya. Kaya sa panahon to, kung ano man ang iyong nararamdaman, ano man ang iyong pinagdadaanan, nadaanan na ng Panginoong Hesus yan. Dahil siya ay naging tao. Di ba? 100% man. And then 100% God din ating Panginoong Hesus. Ibig sabihin lang, ang Diyos nakaka-relate ngayon sa mga pinagdadaanan mo. Kaya ano lang kailangan natin? Mag-pray lang tayo. Isang prayer lang ang kailangan natin sa Diyos. Hindi Kanya iiwan, hindi Kanya pababayaan. Sa mga panahon na yung mga pinagdadaanan, sabi nga ni Ate Mel, dadaanan mo lang yan. Hindi ka mag-i-stay. Paano yun? Kung si Ate Mel, in-encourage niya, kung sabano, talagang inisip niya, yung nag-chemo, isang araw, ganun kagad. Kung ninamnam niya yun, pero hindi, napaglabanan niya. Sinabi niya, Lord, meron akong Diyos. Hindi pa rin natuwa yung dyablo. Nagpadala pa uli. Hinabaan naman, 4 na araw. 4 na buwan. 4 na buwan. 4 na session. 4 na araw. Isipin mo, pinahaba para bigyan ka ng encouragement. Sabi mo, pero di ba, alisin natin yun. Alisin natin yung mga discouragement na yun. Tanggapin lang natin ang salita ng Diyos dahil yan ang magbibigay sa inyo ng kalakasan. Lagi po rin tayong manalangin. Isang prayer lang po ang kailangan natin para sa Diyos. Every day, pagising is a blessing. Pagtulog naman, pray din, magpasalamat tayo. Maging ugali ho natin mo yan. Sana mga kabilabed. Sinasabi ko to kasi yun din ho. Huwag naman yung Amen, Lord. Pagising, Amen, Lord. Di ba? Pag matutulog ka, Amen, Lord. Pagising, Amen, Lord. Puro. Siyempre makipag-usap kasi ang ating relasyon, yun ang maganda eh. Kailangan meron tayong relasyon sa Diyos. Nakikipag-usap sa anak, sa magulang. Ganun din ang Diyos. Gusto niya nakikipag-usap tayo kahit alam niya, kahit God all-knowing siya, alam niya na ikaw ay nakikipag-usap. Tumitibok din ang kanyang puso. Ang anak ko to, lagi nakikipag-usap sa akin. Kaya tandaan rin natin, pag tayo may pinag-pray, ipagkatiwala na natin sa Diyos yan. Tinugon na niya yan. Pag sabi mo, yes and amen. Dahil doon lumalabas yung pananampalataya natin. Yun ang gusto ng Diyos. Tayo nagtitiwala sa Kanya ng buong puso, buong isip. Sabi nga, di ba sa Hebrew 11, faith, yung kanyang pananampalataya. Kahit na hindi mo nakikita, basta ikaw nananampalataya. Yun ang gusto ng Diyos. Philippians 4:6, do not be anxious about anything, but in everything, by prayer and supplication, thanksgiving, let your requests be known to God. Yun ho.
Prayer lang po tayo magpasalamat sa Kanya. And then, number 4, because Christ is always available. Yan. Amen. Ang Diyos laging nasa tabi mo. Hindi Kanya iiwan, hindi Kanya pababayaan. Matthew 28 verse 20b, I am with you always, even to the end of the age. Ibig sabihin, ang Diyos ay lagi mong kasama. Kasi ito, iniwanan to ng Panginoong Sus bago siya umakyat sa langit. Sabi ng Panginoong Sus, pangako niya, hindi kita iiwan. Di ba? Kasama mo lagi ako. Kahit anong mangyari, laging andito ako. Kasi pag tayo ay meron mga circumstances na mabigat, sabihin mo na isipin mo, ay, iniwanan ako ng Diyos. Hindi totoo yan. Huwag ka magpadaya sa dyablo. Ano man ang circumstances mo sa buhay mo, ano pinagdadaanan mo, lagi mo siyang kasama. Kasama natin lagi ang Diyos. Ang tao, maniniwala ako, iiwan ka niyan. Meron na ako kilala niya, nang iiwan talaga. Tumatawa siya, meron talaga, nang iiwan. Oo, kasi tao yan eh. Di ba, meron siyang ano sa sarili niya na, hindi ako pwede diyan. Iiwan kita. Kung sa bagano, playing safe siya. Makasarili pa rin siya. Aalis siya diyan. Wala kang tibay na maaasahan. Ang tao, iiwan ka. Hindi ka niya sasamahan. Pero ang Diyos, matibay na kasama. Amen? Kaya maganda yung kanta natin eh. Oh. Mapapakinggan nyo na ho yun, yung kasama. Although napapakinggan nyo na po ba, di ba? Ang ganda ng lyrics ng kasama. Kasama mo Diyos, hindi ka niya iiwan, hindi ka niya pababayaan. Well, gusto ko, di ba? May action tayo. Di ba? Amen. Amen. Sige po, dahil dyan, mag-beloved walk na po tayo. Yan. Beloved walk. Matthew 11, verse 28 hanggang 29. Ito ho, titingnan ho natin yung beloved walk natin, ang life application natin. Basahin ho natin to. Basahin po natin sabay-sabay. Come to me, all you are weary and burdened, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for I'm a gentle and humble in heart, and you will find rest for your soul. Sa Tagalog, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at lubang nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. 29, pasanin ninyo ang aking pamatok at matututo kayo sa akin, pagkat ako'y maamo at may mababang loob, makakatagpo kayo sa akin ng kapahingahan. Yan po ang ating beloved walk. Kaya number 1, ang beloved walk natin. Ang sabi diyan, come to me. Diba? Ibig sabihin ng Panginoong Hesus, pumunta tayo sa Kanya. You need to come to Lord Jesus Christ. Kasi nasa Kanya, sa panahon nito ng kaguluhan, panahon ng kabigatan, dapat lang isa lang ating pupuntahan, ang Panginoong Hesus. Hindi tayo, kung meron kang mga pangangailangan, di ba sabi nila, ang nagigipit sa 5'6", lumalapit. Oh. Hindi, dapat tayo lumapit sa ating Panginoong Hesus. Kaya sabi niya, come to me. Sabi niya, kaya need natin ang ating Panginoong Hesus. Dahil siya, wonderful counselor. Inaanyayahan ka niya. Lumapit ka sa Kanya. Ano ang dahilan? Number 2, you need to rest in Christ. Sabi niya, di ba, come to me, you are weary. Lahat ng mga nabibigatan, mga burden dyan, I will give you rest. Yun naman ang gusto ng Diyos eh. Mabigyan ka na kapahingahan. Sipin mo, 6 days ka nagtatrabaho, pagod na pagod ka. Sino magbibigay sa iyo ng kalakasan spiritual? Ang church, ang salita ng Diyos. Saan mo ito makikita? Sa Panginoong Hesus. Ito rin ang magiging, sabi ko nga kanina, ito rin magiging kalakasan natin buong linggo, yung mga naririnig nating salita ng Diyos. Kaya dapat lang tayo lumapit sa Panginoong Hesus at bibigyan Kanya ng kapahingahan. Ito ang gusto niya. Madama mo sa buhay na to ang kapahingahan, kapayapaan ng buhay. Amen? And then, yung number 3, you need to learn from Christ. Kasi
Pag meron ka na, payapa na ang iyong isip. Di ba? Lumapit ka na sa Kanya, payapa na ang isip. Matututo ka na sa Panginoong Hesus. Meron ka ng peaceful mind. Ibig sabihin, makakapag-isip-isip ka na ng tama. Lord, maraming salamat nga po talaga. Bumaba ka dito sa lupa. Minahal mo ako. Di ba? Ikaw, o Diyos, ang tunay na nagmahal sa akin. Naiisip siya, natututo ka sa Kanya. Maraming ipagkakalob sa iyong Diyos, sa iyong kakausap sa iyo. Dahil ang sabi niya, gentle lang Diyos. Hindi kanya, hindi kanya susumbatan. Amen? Ang tao lang ang nanunumbat. O yan, nagkamali ka. Sabihin yan, kasi ang yabang-yabang mo, susumbatan ka. Pero ang Diyos, hindi niya kakalimutan niya yon dahil mahal ka niya. Amen? Hindi siya nanunumbat. Kaya, learn from Christ. Paano? Kailangan lang natin magbasa ng salita ng Diyos, makinig sa salita ng Diyos. Kaya ngayon, magkakaroon tayo, di ba? Yung sabi niya, yung mind mo, sabi niya, yung mind mo, yung soul. Ano ba yung soul? Yung mind, emotion, and will. Yan yung soul mo. Dahil pag magandang iniisip mo, magandang emotion mo, maganda rin ang lalakaran mo. Payapa ka. Amen? Naayos yung soul part mo, yung mind and emotion mo, yung will mo. Kaya, payapang-payapa ka. Maganda ang buhay mo. Amen? Kaya ngayon, dahil ikaw ay na kay Kristo, stress-free ka. Hayaan mo lahat. Ay, andito ako. Pinagpahinga ako ng Lord. Salamat, kasama ko siya. Stress-free ang buhay mo. Wala ka ng stress. Amen? Maliban sa pag-inom mo ng vitamin na stress tab. Oh. Amen? Kaya, sino ang nakay Kristo rito? Taas ang kamay? Oh, stress-free na kayo. Nginingitian nyo na lang ang bawat pangyayari. Sagot ng Lord yan. Sagot ng Panginoong Hesus. Lahat yan. Amen? Tatlo ulit. Basahin ho natin yung tatlong beloved walk natin. Number 1, you need to come to Christ. Number 2, you need to rest in Christ. And number 3, you need to learn from Christ. And then, basahin natin, mag-wrap up tayo. Why do we need Christ as our counselor? Basahin po natin yung 4. Because Christ knew what was in each person. Number 2, because Christ qualified. Number 3, because. And then, number 4, because Christ is always available. Kaya ang ating beloved thought, kasama ko palagi ang Diyos. Siya ang karunungan at katuwang at gabay ko. Amen! Hallelujah! Gabay natin ang ating Panginoong Hesus. Sige po, manalangin po tayo. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Lord, salamat sa iyong mga salita na pinagkaloob mo ngayon sa oras pong to. Thank you dahil alam po namin ito'y nagiging kalakasan po namin. Kalakasan ng aming espiritual na pamumuhay, O Diyos. Ikaw ay tapat. Pinakita mo ang iyong pag-ibig sa amin na kaming mga tumanggap sa iyo, O God. Maraming pong salamat. Kaya sa oras pong to, O Diyos, sa mga una pa lamang na nakapakinig sa mensaheng to, at sa mga nakikinig sa podcast, inaanyayahan ko kayo na tanggapin ang ating Panginoon bilang isang Panginoon at tagapagligtas ng inyong buhay. Tanggapin ang Panginoong Hesus sa inyong buhay. Hallelujah. Sabayan niyo ako sa maiksing panalangin na to. Panginoong Hesus, maraming salamat po na ikaw ay bumaba dito sa lupa para kami iligtas. Salamat po. Salamat po. Dahil ikaw ay namatay. Dahil ikaw ay namatay. At muling nabuhay. At muling nabuhay. Para ako ay bigyan ng isang buhay para bigyan ng isang na kaaya-aya.
nakaaya-aya, at buhay na walang hanggan. at buhay na walang Kaya sa hanggan. oras pong to, Kaya sa oras pong ito, tinatanggap kita tinatanggap kita bilang aking Panginoon bilang aking Panginoon at tagapagligtas. tagapagligtas. Kayo na po Kayo na po ang maghari ang maghari sa aking buhay. sa aking buhay. Salamat po, Salamat po, Panginoong Hesus. Panginoong Hesus. Ako na lang po ang mananalangin. Panginoong Hesus, nalalaman mo ang mga tao na sumambit at tinanggap ka bilang Panginoon at tagapagligtas ng kanilang buhay. Ikaw po ang nakakaalam sa kanila. Sa mga dito sa bulwagang to at sa mga nakikinig sa podcast, O Diyos, alam mo ang kanilang kalagayan. Kayo po ang manguna po sa kanila. Kayo po lagi ang gumabay sa kanila. Salamat po, Panginoong Hesus. Lalo niyong palaguin ang kanilang pananampalataya, Panginoong Hesus. Lalo kanilang makilala. Maraming pong salamat sa mga kapatiran ito na tumanggap sa iyo bilang Panginoong tagapagligtas. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. Sige po, pwede po tayong tumayo. Manalangin tayo. Hallelujah. Thank you, Jesus. Panginoong Hesus, sa oras pong to, alam po namin na kayo po ang nakakapatid sa bawat isa, sa aking mga kapatiran ng kanilang buhay, anuman ang kanilang pinagdadaanan, Panginoon, sa oras pong to. Ito po ang tumugon ng pangangailangan nila in the name of Jesus, O God. Thank you for the answered prayer, O God. Yes and amen. Dahil alam po namin na ang naisin mo sa iyong mga anak ay tunay na pagpapala, tunay na kaligayahan. Kaya ito'y amin na pinauna. Thank you for the answered prayer. Kami nananampalataya. Kami humahakbang na may pananampalataya, Panginoong Hesus. Salamat. Thank you, Jesus. Sa mga pangangailangan ng bawat isa dito, sa kanilang pinansyal, pangangailangan, yes and amen. Tinugod mo na, Panginoong Hesus. Sa mga may sakit, salamat sa kagalingan. Yes and amen. Thank you for the healing, O God. Sa mga nabibigatan, sa kanilang puso at isipan, O God, tinugon mo na to. Yes and amen, O God. Kayo po ang bibigay sa kanila ng kaagahan ng puso. Lord God, magaang na puso, Panginoon, kaligayahan. God, mga prayer request nila. Yes and amen. Dahil naniniwala po kami. At kami nananampalataya na tinugon mo na to. Dahil ikaw, O Diyos, ang nakakabasa sa aming puso, sa aming isipan. Nababasa mo ang mga naisin ng aking mga kapatiran na to. Thank you, Lord Jesus. Hindi mo kami iniiwan, hindi mo kami pinababayaan. Thank you sa iyong pag-ibig, O God. Hallelujah. At sa buong sanlinggong to, O God, tinatanggap po namin ang kalakasan, Lord God, spiritual, kalakasang pisikal, O God, ang aming babagtasin sa buong isang linggong to. Kasama ka namin, O God. Kasama ka namin. Ikaw ang tunay na magbibigay sa amin ng kalakasan. Ikaw ang magbibigay sa amin ng wisdom sa lahat ng desisyon na aming gagawin sa buong isang linggong to. Dahil kami ay iyong anak. Kami, pinagpala mo na. Thank you, Jesus. Ito'y amin ang nireceive, Lord God, sa oras pong to. Thank you. Thank you sa galakan, Lord God. Kami ngingiti na lamang, Panginoong Hesus, sa aming buhay dahil kasama ka namin. Thank you, Holy Spirit, for guiding us. Thank you. Thank you, O God. Salamat po, O God, sa Beloved Grace Church, sa buong member ng Beloved Grace Church. Thank you sa kanilang pagmamahal, sa iyong ministeryong pinagkaloob mo, Panginoon, sa kanila, sa bawat isa dito. At ang mga wala rin, Panginoon, amin silang pinapanalangin sa susunod na linggo na sila'y makaka-attend, O God. Thank you, dahil ito'y lalo nilang may enjoy, O God, ang iyong salita. Magiging kalakasan din po nila. Thank you, O God. Hanggang pagbalik namin sa isang linggo na kami magagalak, matutuwa,
dahil ikaw ang aming Diyos na hindi nagbabago noon, ngayon at magpakailanman. Amen and amen. Thank you for listening. This is PGC Beloved Podcast, where God's grace revealed.